So kailangan ulit maglabas ng levy ng almost 1 million yung strata. So doon na kami nadali. Nung kinompute ulit, kinakailangan ulit namin maglabas ng 10,000. So imagine niyo guys wala kaming pera kasi kakalipat lang namin sa bagong building. Good morning guys! It's Tuesday morning now and papunta na ako sa work. So mag-aabang muna ako ng bus papunta sa work. Kaya naglalakad na ako papunta sa bus stop. Ayun yung bus stop. So naisip ko lang habang naghihintay muna ako ng bus, habang nagpapalipas ako ng oras, wala pa kasi yung bus darating yun in maybe 10 minutes. Kwento ko muna sa inyo kung paano kami napagastos ng 14,500 unexpectedly yung bagong lipat kami dito sa Richmond. Yan, nasa bus stop na ako. So maghihintay ako ng bus, kakadaan lang nung isang bus. So after 11 minutes darating siya ulit, darating yung panibagong bus. So, habang wala, kwentuhan muna tayo. So yun nga, nung dumating kami rito sa Canada, it was year 2016. Tapos ang sabi namin, ang goal namin is makabili dapat kami ng property at least after 5 years. Yun ang goal namin nun. Kasi nung dumating kami rito, property boom ang mamahal na mga property nun. So kung di nyo alam guys, may tatlong klase ng properties dito sa Canada. Merong mga single family home, tulad ng mga yan, mga single family home yan. Tapos merong mga townhouses, mga strata building, mga townhouses, at saka meron ding mga apartment. Yung mga townhouses, sila yung mga dikit-dikit na bahay, pero yung upper floor at saka lower floor sa inyo. Ang kaibahan lang, may kapitbahay kayo. Tapos meron namang mga apartment condo. Yung apartment condo, yun yung parang apartment sa Pilipinas na kung first floor ka lang, kung second floor ka lang, tapos mga kapitbahay ka. So yun nga, after 4 years nakaipon kami. Nag-ipon kami ng down payment para makabili kami ng property. And luckily, COVID nun so nagbagsakan yung mga presyo. So sapat yung pan down payment namin at nakahanap kami ng bahay. Apartment lang naman, condo, 2-bedroom house. So lumipat kami dun sa bagong apartment namin. So, everything is okay naman for 1 year, everything is okay. And then suddenly, after 1 year, yung building namin kasi parang hydro cleaning. Yun yung parang mga bara-bara sa mga pipes. So hydro cleaning nila yon. Tapos all of a sudden, after that hydro cleaning, napansin namin yung sink namin may umaapaw na ng mabahong tubig nagmumula sa sink. Hindi lang sa sink yon, pati yung bathtub namin. So mabaho, umaapaw. At the same time, kailangan gumawa kami ng paraan. So, ang ginawa namin nun, yung caretaker ng building namin, hiniram namin yung vacuum niya. Tapos, para isipsipin yung mga yung bahong tubig na nanggagaling sa imbornal. Tapos, ang inireklamo namin sa strata yon kasi strata building kami. So, inireklamo namin sa strata. Ang ginawa ng strata, pina-check nila yung mga piping sa building kasi luma na rin yung building namin almost 50 years old na siya So nung pina-check up nila, napag-alaman na yung mga piping sa mga plumbing pipes misalign na. So yung iba hindi na dumediretso sa drainage, yung iba naman dumediretso na lang sa buhangin. So na-erode yung foundation ng building. So kailangan gumawa ng action ng strata. So meeting kami and dun nga lumabas yung napagkasunduan na kailangan maglabas ng levy ng strata. So una nasa 4,500 lang yung levy namin nun Kasi ang unang estimate ng subcontractor is nasa 500,000 lang yung gagastusin. So 500,000 divided by kung ilang units yung sa apartment namin, sumabot ng 4,500 yung share namin para sa levy.
So okay lang nung una kasi meron na kaming line of credit eh. Yung line of credit yun yung parang pinapautang sa'yo ng bangko para meron kang emergency fund. Tapos napag-alaman na kulang yung estimate ng subcontractor. So kailangan ulit maglabas ng levy ng almost 1 million yung strata. So doon na kami nadali. Nung kinompute ulit, kinakailangan ulit namin maglabas ng 10,000. So imagine niyo guys wala kaming pera kasi kakalipat lang namin sa bagong building. Yung pera namin, yung pinang-ipon namin na pang down payment sa pagbili ng bahay, well, napunta na ron. So wala na kami talagang wala na kaming spare na amount para sa pang-levy. Yun nga, luckily, so nanghiram kami na lang sa luckily, nanghiram na lang kami sa line of credit namin. Pero yun nga, hindi naman libre yun, may interest yun. So umabot ng 14,500 yung nilabas namin sa levy mula sa line of credit namin. E ang problema, medyo tight yung budget namin noon kasi ako lang yung nagtatrabaho. So ang binabayaran namin kada month ata sa line of credit namin is nasa $150. Isipin mo yun, interest lang yun, hindi namin nababawasan. Mahimik lang ako kasi may dumaan eh. Mahirap na baka ma-skandalo siya sa mga pinagsasabi ko. Mahirap din yung mga ganyan, yung mga unexpected expenses kasi from someone living here sa Canada, mostly paycheck to paycheck lang yung namin eh. Paycheck to paycheck lang yung expenses namin. Unless talaga malaking kinikita mo. At that time ako lang yung nagtatrabaho. So sa amin yung paglalabas ng 14,500 para sa levy, napakabigat nun. Meron nga kaming ibang mga kasamahan sa building na hindi nakapagbayad ng levy. So ang nangyari, kapag hindi sila nakabayad ng levy, pipilitin sila ng strata na maglabas na magbayad. Kung hindi sila makakapagbayad talaga, ililin yung property nila ng strata. So ang ibig sabihin, pag nilin yun, pag ibinenta nila yung property nila, unang-unang gagawin ng strata, kukuhanin yung utang nila sa strata company. At saka hindi lang yun, mag-charge pa sila ng 500 kasi yung lien na i-apply sa'yo ng strata, ikaw pa yung magbabayad nun, hindi sila. So yun nga, kapag bibili kayo ng property, tandaan nyo, may mga unexpected expenses kayo na mabibigla na lang kayo, wala sa budget ninyo, pero kailangan ninyo paghandaan. Pinakamaganda kumuha kayo ng line of credit. Kasi yung line of credit na yun yung parang magiging emergency fund nyo. Although hindi libre yun kasi babayaran nyo yun, magbabayad kayo ng interest kada month, on top of that, syempre kailangan nyo bawasan yun. Kasi kung di nyo binabawasan yun, parang interest lang ang binabayaran nyo, lugi naman kayo. O, ito na pala yung bus ko. Sige, mamaya ulit. Kwentuhan tayo mamaya. Ito na yung bus ko. Ayun. Sige, mamaya ulit. One eternity later. Thank you. Hello guys. Tapos na yung trabaho ko. So, pauwi na ako sa bahay. Yung bus. Salamat sa bus. So naalala ko lang, saan ba tayo kanina umaga? Oh, tama, yung yung kung paano kami napagastos ng ubod ng laki. Tapos kakalipat lang namin sa bagong bahay ng 14,500. Imagine niyo 14,500 yung nagastos na. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung sink, yung bathtub, tsaka yung lugar ko saan inayos. Hindi pa tapos yung building namin kasi inaayos pa rin hanggang ngayon. A few moments later. Hello guys! Nandito na ako sa bahay. So tuloy ko lang yung kwento ko So nangyari, after 1 year na kami nanirahan dito, tapos nung nag-hydro cleaning yung building, after that, the next day, napansin namin, may lumalabas na mabahong sink dito sa namin. Mabahong tubig dito sa sink namin. Mabahong tubig na umaapaw. Tapos ang ginawa namin, sobrang baho nun eh. Pinuntahan namin yung caretaker. Nanghiram kami ng vacuum para sipsipin nga yung tubig. Tapos may one time pa na nag-overflow pa rito. Talagang nagkalat yung tubig dito. Ang baho-baho. Buti hindi masyadong mataas yung pagkakakalat at madali din namin nalinis. Hanggang sa hindi namin matik, every 30 minutes ata nag-overflow. Lalo na pag yung sa taas is gumamit sila ng nawasan nila. Kunyari naglinis sila ng pinggan, naghugas ng kung ano-ano. Sigurado,
lalabas dito yung pinaggamitan nila, baho-baho. Until such a time na hindi na nga namin kaya yung amoy, so kailangan na namin ipaputol yung drainage. Kasi doon ang gagaling yung masamang tubig eh. Nagmumula sa drainage, umaapaw dito. So para hindi na umapaw dito, pinaputol namin dun sa baba. So wala na lumalabas na tubig dito. Ang problema, hindi na namin magagamit to. Kasi putol eh. Or else magbabasa sa ilalim, di ba? Pagkatapos naman nun, ang nangyari, so ang ginawa namin, dito na kami naguhugas ng dito sa bathtub. Dito na kami naguhugas ng pinagkainan, naguhugas ng mga karne na iluluto, ng mga sangkap na iluluto, naggaano ng bigas, dito na lahat. Tapos ito, there comes a time na minsan, rin dyan, nag-overflow dyan, may lumalabas na mabahong tubig mula sa kanal. Pero buti, hindi siya nag-overflow dito. Tapos, bababa rin siyang kusa. So, hindi na namin magamit yung yung sa kitchen. Ito naman, pero din yung nangyari. Nung hindi na namin magamit yung sa kitchen, ito naman ang sumunod. So, hindi to, may lumalabas na rin na tubig dito na tumataas na mabaho. So, kailangan din namin i-vacuum until such a time na hindi na nga namin kayang bantayan kasi every 30 minutes kaya ganun kalala. Until such a time din nga na pati ito hindi na rin namin magamit kasi umaapaw na yung tubig dito eh. So ang ginawa namin, pinaputol na rin namin yung tubig dito. Ay yung pipe dito, pinaputol na rin namin yung pipe dito para hindi na umapaw yung tubig. Eh ang downside nun, hindi na namin magagamit to. Kasi putol na sa ilalim eh. So pupunta lang yung tubig sa ilalim. So wag na lang. So, lahat ng panghugas namin, pagluluto, pagsasaing, pati yung pagliligo, dito lahat ng ginagawa. For 1.5 years, yun ang ginagawa namin. Napakahirap. Si Wenga gusto niya sumuko eh. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Mas mahal pag lalabas kami para mangupahan. Isipin mo, kung lalabas kami, mangungupahan kami ng at least $2,000 per month, tapos magbabayad pa kami ng mortgage dito. So, hindi nakakayanin ng budget namin. So, kailangan namin pagtiisan. So, until such a time na kailangan talagang ayusin. So, nung na-approve na yung levy ng building, sinimulan lang ayusin yung piping sa building namin. So, ito na siya ngayon. Yan, kung nakikita nyo, hindi pa tapos yung flooring. Pero ang ginawa nila dyan, tinanggal nila yung carpet dyan, tinanggal nila yung concrete para palitan yung pipes. Tapos dito rin sa sa flooring namin, yan, binakbak nila yan. Hinukayan din nila yan. Pinagtatanggal yung mga piping dyan. So for 3 months, doon kami sa taas, nakitira kami sa taas ng unit. Mabait naman yun sa taas ng unit. Pinatira niya kami ng walang upa, walang bayad. So, kahit paano sinerte pa rin kami. So after 3 months, nung tapos na yung lahat, moba na kami rito. So yun lang, ganun kahirap guys. I mean, bumili kami ng bagong bahay, pero luma yung bahay na nabili namin. So marami na siyang problema. Naabutan kami nung sira. So wala kaming kapera-pera sa bangko kasi naubos sa pagbabayad ng down payment. Biglang nagka-levy ng 4,500. So hiram kami sa line of credit namin. Tapos biglang nagka-levy ulit ng another 10,000. So hiram ulit kami sa line of credit namin. So, yung mga unexpected expenses na yon dapat pinaghahandaan. So, syempre, hindi mo naman mo-foresee kung ano yung mga unexpected expenses na yon. Ang magagawa mo na lang is either mag-save ka ng naitatabi mo kada buwan or pwede rin na mag-open ka ng line of credit. Although yung line of credit, utang yon, kailangan mong bayaran yon. Although makakahiram ka ng malalaking amount doon, hindi free money yon. I mean, so babayaran mo yung interest nun. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung kwento na to. I hope may natutunan kayo. So, please guys, don't forget to subscribe to my channel. Like this video. Drop a comment na rin. Kasi yung mga likes at comments nyo ay nakakatulong para i-promote ng YouTube yung video na ito. So, please don't forget to subscribe, like, and drop a comment na rin. Maraming salamat. See you again dito sa Buhay Canada. Bye!